Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ito, excited ako na i-present po sa inyo itong bagong system. Ang tawag ko rito ay Supply Inventory and Property Management System. Yan, kasi cover niya yung sa supplies at saka doon sa mga asset natin. Yung semi-expendable at saka yung mga PPE. Yan, yun po yung cover nitong system na to. Ayun, makikita naman natin sa user interface dito sa pinaka main menu mismo. Makikita niyo yung mga functionalities niya nandyan. May supplies, inventory, semi-expendable, PPE. Yun, kaya yun yung coverage nito. Okay, ano ba yung unang-unang gagawin ninyo pag gagamitin na yung system? Ang unang-una, dito tayo sa master files. Kailangan ma-set up muna natin lahat ito. Yung area rito sa master files. Pag okay na po dito, pwede na tayo mag-start dito sa supplies, inventory, or pwede na tayo rito sa assets kung may re-record na tayong assets. Tapos yung iba dyan, mga reporting na, issuances, tapos mga exporting lang ng data. Okay, ito muna ang gagawin natin. Madali lang yung iba rito kasi gaya nito, entity name. Yan, i-encode lang natin kung ano yung ating entity name or office name. Then, anong region. Ako naman hindi ko nilagyan dito kasi not applicable sa central office yung mga ko. Kaya ganyan lang. Tapos, okay na yan. Tapos sa offices, ito yung offices dun sa inyong operating unit mismo, sa inyong entity. Katulad nito, nilagyan ko ng budget division, o pwedeng maglagay ka rito ng accounting division or asset management division. Yan, parang ganyan lang, mag-a-add lang kayo. Ganun lang kadali. Basta unique po yung office ID nya. Okay, close na natin yan. Sa employees, mag-a-add kayo ng mga employees. Siyempre kung ano yung employees na meron kayo. Dito sa upper part, makikita nyo yung information dito, yung ID, first name, last name, middle name. Yung sa employee ID, pwede nyo gamitin kung purely number yung employee ID ninyo, or pwede lang namang 1, 2, 3, 4, 5 ganun lang yung paglalagay ng ID rito. Pero mas maganda employee ID na lang kasi mayroon tayong sinusunod din dito na guide. Pwedeng 1, 2, 3, 4 lang ganun. And first name, last name, middle initial, position, then anong office, select nyo lang kung anong office, then employee type, teaching or non-teaching. Then kailangan ma-click nyo kung active siya. Yan, active. Okay, tapos dito nakikita yan sa baba, lahat ng ini-encode sa taas nakikita yan dito sa baba, parami ng paramihan dito. So next record, yan, ito, ganun lang, mag-a-add lang ng employee, ganun lang, okay na. Tapos signatories, mag-a-add lang kayo ng signatories, ganun din, may ID, lagay nyo yung full name, position, tapos active, check nyo yung active. Yan, kung sino-sino yung mga signatories, ilagay nyo lang dito. Ganun lang kasimple yan. Close. Then dito na tayo sa suppliers. Sa suppliers naman, ilagay nyo yung mga suppliers ninyo, kung ano yung natatanggap po ninyo ng mga item, supplies, so supplies materials, kung sino yung supplier natin, ilagay nyo kasi may reference tayo dyan para alam natin kung saan natin binili yung mga item. Ganun lang, supplier name, mag-ID rin kayo, 1, 2, ganun. Unique din siya. Supplier name, address, contact number, o email. Ganun lang yung information niya. Okay, close. Then ito ang dito. Dito muna tayo sa unit of measure. Sa unit of measure, ganito lang.
kung piece o box o copy paper, naka-rim or naka-pack, or kung alcohol siguro, bottle, sa mga cartridge, ink, or pag sa computer set o laboratory set, roll or bundle. O kung may iba pa kayong ilalagay dito, kung kulang ito, mag-add lang kayo, number 10 na yan, tapos okay na. Tapos dito sa item categories, ito yung napaka-importante, itong item categories. Naglagay na ako ng mga sample dito ng mga item. Mayroong pang proper PPE, may pang ICS. Yan o, nakikita nyo yung category type dito. May PPE or ICS or supplies. O, isa-isahin natin. Halimbawa, category ID, unique din yan. Category class, yan yung parang classification ng ating asset. Kung ICT, equipment, furniture and pictures, office equipment, motor vehicle, office supplies. O yan yung mga category natin dito. Mayroon yan dito sa category ID, makikita nyo yung list yan ng category. Tapos may category code na tayo, pinaka-prefix to. Mamimili lang kayo dyan. Pag nagse-set up kayo ng item, importante na siguraduhin nyo na hindi nyo nababaguhin. Kaya may naka-note po ako rito. Nakalagay dito, system classifies assets and supplies according to their category and type for proper inventory monitoring reporting. Important reminder, pag na-set up nyo na, once you set up this module, consider it permanent. Do not change any information. Kasi pag nagkaroon na kayo ng mga transactions dun sa RIS, sa ICS, sa property acknowledgement receipt, may connection lahat ito. Dito yung mga item dito. Kung PPE ba siya o ay semi-expendable or supplies. Yun. Kaya gaya nito, ICT equipment, item name, laptop. Yung mga asol pala rito, diyan kayo magta-type. Ang hindi may edit dito sa yung white, hindi yan may edit. Yung mga shaded blue, light blue, pwede nyo i-edit yan. Gaya yan, no? Laptop. Tapos, iseset ko siyang category na PPE. Pag clinic mo yung PPE, yan, automatic yan, ICT na yan dyan, hindi mo may edit. Dito sa prefix, kayo rin yung maglalagay kung ano yung korsonada nyo, kung ano yung magandang sa tingin nyo. Kasi gagamitin yan sa property code o property number. O katulad nitong laptop, ICT yung una, dash lap, parang laptop yan, ganun na. Yung desktop computer, ICT dash desk. Tapos sa description, pwede nyong kumpletuhin yan. O, gaya nilagay ko lang dito, portable computer yung laptop o desktop. Pwede nyong dagdagan ng description pa. Pero wag masyadong mahaba kasi dun sa pagre-record sa asset, meron kayong ilalagay dun na brand, model. Dito yung parang general description ng laptop halimbawa. Doon kasi mayroong brand na or mayroon ng model. Doon nyo ilalagay siguro kung halimbawa yung laptop ay Acer, Toshiba or HP. Doon nyo ilalagay sa pagre-record na sa asset. Dito parang item categories lang to. Binibigyan natin ng classification o category yung bawat item. O katulad niyan yung laptop, tapos dito lalagyan natin ng object code dito sa PPE siya. Halimbawa PPE, information ICT equipment. O yan yung object niya. Pwede ring maging semi-expendable yung laptop kung nabili mo ng below 50,000, di ba? May threshold tayo na 50,000. Pag 50,000 above, PPE.
Kaya nag-set ako dyan, ibig sabihin, PPE yung sinet ko rito, ang magiging threshold niyan, classification niya to PPE na siya. Pero pag ICS siya, semi-expendable, below 50, ito naman yung object niya, semi-expendable ICT equipment. Tapos sa supplies, i-select nyo lang yung null. Kasi hindi siya applicable sa supplies. Select nyo lang yung null. Tapos, is asset, i-check nyo. Is active, i-check nyo. Ganon yung gagawin nyo. Check nyo kung asset ba siya or active ba siya. O ganon din sa desktop. Ganon lang gagawin ninyo. Okay, maggawa tayo ng example dito. Halimbawa, dito na tayo sa dulo. Dito kayo sa baba gagawa. O kaya pwede nyo i-delete yung iba dyan kung mag-uumpisa pa lang kayo. Basta sundin nyo lang yung explanation ng ginawa ko. Kailangan ma-set up nyo mabuti muna ito ng maayos. Talagang kumbaga final na. Kasi pag nagkaroon na kayo ng mga transactions ay mahirap nang basta binabago pa. Mawawala yung data integrity. Bawa, sample tayo rito. May binili halimbawa tayong printer ulit na below 50,000 siya. Kaya ICT siya, ICS. Yan, pag-click dito, kita nyo ICT equipment. Tapos dito, printer pa rin siya. Pwedeng sabihin natin printer pa rin. Tapos dito, ICS. Kasi gusto mong, alam mo na yung presyo eh. Halimbawa, yun ang nabili mo. Yan, ICT siya. Susundin mo yung ICT ngayon. ICT das PRN. PRN kasi sa PPE kanina, pwede yung dugtungan dito ng semi-expendable. Pwedeng SP para unique siya. Nasa inyo na yon. Semi-expendable yung sabihin dyan. Or pwedeng high value. High value na printer. High value siya. Ganyan, lagyan natin ng HB, high value na printer. Colored printer. And description, laser jet. Laser jet colored printer. Tapos dito, pero ICS naman yan, kahit hindi nyo nalagyan dito, kahit gawin yung null, or pwede rin iset mo lang na ICT kung PPE. Pero hindi siya PPE kasi ICS siya. Tapos dito sa ICS, dito talaga, semi-expendable yan. ICT. Tapos dito sa supplies, null. Lagay nyo lang null. Tapos lagay natin sa is asset. I-check natin. Tapos active. Okay, ganyan lang yung pag-a-add natin. Kailangan siya, hindi siya pareho dito. Unique yung i-assign ninyong prefix para talagang consistent yung recording natin. Yung data integrity, hindi nakakalito, hindi nakaka-confuse. Unique tong prefix natin. Ito yung makikita dun sa property number or inventory number na makikreate every time na may ibibigay na ICS or PAR sa end user. Ito yung pinaka-prefix niya. Tapos year, month, series. Yun yung kadugtong niyan. Yung ganun lang dito sa item categories. Okay? Okay, tapos na tayo dito sa pagsaset sa master files. Yan, yung sunod na video na ilalabas ko ay dito na tayo sa paano tayo mag-transact dito sa supplies. Next naman
Okay?